Magandang gabi po sa lahat po ng sumusubaybay sa ating live p-hub. At magandang gabi din po sa akin na nasa harapan. So sa pagkakataong ito po, ako po muli ang naatasang magbahagi ng salita ng Panginoon. So, i-continue ko lang po yung book ng The ABC of the G12. So, ito po ay ibinigay na sa akin ni Pastor para i-share po sa inyo kung ano po yung nilalaman ng aklat na ito. So bago po yun, tayo po ay manalangin. Tayo po yung hinihingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakila namin Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa bawat isa Panginoon. Salamat Ama na tunay kang mabuti at walang katulad Panginoon. Dalangin namin sa oras na ito Panginoon. Patuloy mong gabayan ang bawat isa, Panginoon, sa bawat pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay ito po ay tumimos sa aming mga puso, sa aming isipan, O Diyos, upang patuloy na ito'y magrema sa aming puso, Ama. Salamat po, Panginoon, na sa bawat salita mo, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng hamon, nagbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon, nagbibigay sa amin ng lakas. Natunay nga po na wala po kami magagawa kung wala ang salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Bless your word at ikaw lang po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po, kahapon po, yung topic ko po is about Vision 1. So yun po yung chapter 1 nung aklat po na sinusubaybayan po natin. Pangalawa po, ang title po is Vision 2. So ito po yung chapter 2 po nung book na yon. So, di ba po, I mentioned before na ang author po nito ay si Cesar Castellanos po, di ba po? So, siya po yung one of the pastors of International Charismatic Mission. So, dito po nalaman po natin kahapon kung paano po nabuo po itong or nasulat po itong aklat po ito or itong book na ito, and then, di ba po, nung nag-start po siya ng ministry, di ba po, nag-start po siya ng cell group, di ba po, nag-start po siya ng cell group, and then that time, parang 70 po yung mga naging cell group niya, pero sabi niya, parang hindi po na-reach niya yung gusto niyang mangyari. So, ang ginawa niya po is, nanalangin po siya. Di ba po? Nag-pray po siya. Di ba po? Through prayer, talagang nilig siya ng Panginoon. At talagang, sabi nga po, God answered his prayer. Sabi, di ba po, through your life, sa pamagitan ng buhay mo, I will give you the ability to rapidly train up the members of your church. And then, di ba po, that time, nung sinabi sa kanya ng Panginoon yung message na yon, di ba po, ang na-reveal na main principle of vision niya po is the 12. So, nag-base po siya sa biblical, sa Bible po. Not only his own thinking, hindi lang po sa sarili niya thinking, kundi nag-base po siya sa Bible. So, napaka-importante, every time na nakaka-receive po tayo ng message from the Lord, we always base on the Bible. We always base on the Word of God. So, dito po sa Vision 2, mayroon pong nakapaloob. Una po, malalaman po natin dito po yung following Jesus example. Diba po? So, yung G12 po is nakabase po sila sa Bible, kung saan po yung sabi po, ginaya po nila yung example po ng ating Panginoon. Nung siya'y nandito pa, na nagbi-ministry pa po siya dito sa lupa. Diba po? So, how many people did Jesus disciple? And how did Jesus connect with the multitudes and with whom did He spend most of His time? So dito po malalaman natin, kahit kayo po pag nagbabasa kayo ng Bible, malalaman natin kung sino yung mga disciple ng ating Panginoon at kung paano po siya nakakonect sa mga karamihan or sa crowded people, di ba po? Kung tutuusin, hindi po kaya ng ating Panginoong Jesucristo, di ba po? Kaya, di ba po? And then, malalaman po natin kung kanino siya nag-spend ng time. Mas nag-spend siya ng time para turuan, para i-train. So, dito po, makikita po natin yung pakikipag-contact po ng ating Panginoong Jesucristo sa crowded or sa mga multitudes of people
is napaka-different. Kakaiba po yung ginawa ng Panginoon. Di ba po? Ang ginagawa niya po, meron po siyang, kunwari sa isang araw, meron siyang group of people na sinasama para makapagbahagi siya ng salita ng Panginoon, ng salita ng Diyos, di ba po, sa iba-ibang tao. And then next day, di ba po, pumipili po siya ng mga group of people. So, ganun po yung ginawa ng Panginoon para makapag-communicate siya sa mga crowded or sa karamihan na tao. So, and then dito makikita po natin sa Bible, talagang nag-spend po siya ng time sa kanyang mga disciples, sa 12 disciples, yung kanyang pinili, yung kanyang tinawag. So doon po, nag-continuous yung contact ng ating Panginoon which share the secret of the kingdom of God. Talagang sinabi niya, pinaunawa niya, talagang by detail, di ba, sinasabi niya sa mga disciples niya. And then, hindi lang naman po, di ba po, hindi lang more teaching, meron din siya mga rebuking with his disciples. So, included na lahat po yun sa teaching niya, sa lahat ng ibinibigay niya, binabahagi niya sa mga disciples niya, andun na nakapaloob yung mga corrections, yung motivations, di ba po, yung compassion kung ano yung ginagawa mo, di ba po? So, let's read Mark chapter 4, verse 33 to 34. Mark chapter 4, verse 33 to 34. Nakita niyo na po? Mark chapter 4, verse 33 to 34. Marami pang mga talinghaga o mga pagkalikulan na gaya ng mga ito ang ginamit ni Jesus sa pagtuturo sa mga tao ayon sa mga kaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa mga tao na hindi gumagamit ng talinghaga, pero pinapaliwanag naman niya sa mga tagasunod niya kapag sila na lang. Amen. Amen. So dito po sinabi rin po, di ba po sa Mark chapter 4, talagang nag-focus ang ating Panginoon sa 12 disciples siya. Di ba po pag nangangaral siya sa mga tao, puro, di ba po mga matalinghaga, mga parables, para mas maunawaan, di ba po, ng karamihan. Pero mas dinidetail niyang explanation, di ba po, sa kanya mga disciples. So ganun po yung training na ginagawa ng Panginoon para makatch up niya ang lahat ng tao. Nagpo-focus po siya sa mga 12 disciples niya. Mas ini-explain niya, mas ipinapaliwanag niya ng yung mga parables or yung mga teaching niya sa kanyang disciples. And their disciples, sila yung may ability na ipaliwanag naman sa mga karamihan. Di ba po? So napaka-importante po bilang mga leader, di ba po? Meron tayong mga pinagkakatiwalaang disciples. Sino po yung may mga disciples na dito? Di ba? Meron, alam ko lahat ng mga merong mga leader po dito na meron na silang parang tinitrain to be a future leader. Diba po? Meron na po kayo nakikita ang potential sa kanila na ito, magiging leader din to. So, napaka-importante bilang mga leader or future leader, kailangan meron tayong sensitive spirit na makita natin kung sino talaga yung kagamit-gamit for the kingdom of God. Sino ba yung makakatulong sa atin, sa mga leader, sa atin para ma-expand natin yung kingdom of God. Amen? So, sabi po dito sa verse na to, di ba po, ang Panginoon nag-focus lang siya sa 12 disciple. And then, di ba po, napaka-importante na yung 12 disciples na yon is nagre-reproduce din. Ibig sabihin, nagtitrain din ng other disciples. Di ba? For example, sino ba? For example, Arvin, meron siyang 12 disciples. And then yung 12 disciples niya na yun, nagtitrainan din ng 12 disciples. So ilan na yun? Kung kunwari, for example, yung disciple niya, 12 disciple niya, meron 12 disciples. Ilan yun? 144 disciples. So di ba po? So bilang mga leader, focus po tayo din sa mga talagang mayroong potential, and then yung mga turuan natin, yung mga disciples natin na reproduce din po sila ng mga disciple. At doon magkakaroon ng multiplication. Di ba po? Magkakaroon ng growing ang church natin. Kaya nga, di ba, kasama po tayo sa vision ng ating church. Magkaroon ng revival. Di ba po? Magkaroon ng revival sa ACC, not only the ACC, but
in Asia. Di ba po? So, paano po yun? Tayo yung part na yun. Tayo yung part of vision na tayo ay magre-reproduce ng mga disciple. At yung mga disciple natin magre-reproduce din ng mga disciple. Kagaya po na nangyari dito kana Cesar Castellanos po. Talagang nag-focus sila sa 12 leaders. And then pagkatapos nun, may yung mga 12 leaders nila, may kanya-kanya din mga leaders. Di ba? May mga disciples din sila. And nag-multiply na nag-multiply. Di ba po? Biblical naman po, di ba po? Ang Panginoon, nag-focus siya sa 12 disciples niya, and then yung 12 disciples niya, sinend out niya. Di ba po? Para magbahagi ng salita ng Panginoon. At marami ang mga tumanggap sa ating Panginoon. So, we are, di ba po? We are, tinawag tayo ng Panginoon para mag-train din ng ibang tao. Hindi lang tayo mga trainer. Hindi lang po tayo mga trainee. Di ba po, hindi lang tayo dapat yung tinitrain, kundi maging trainer din po tayo. Di ba po, maging leader din po tayo. So, napaka-blessed po natin kasi dito sa church natin. Talagang kahit, di ba po, kung nakikitaan ka na meron kang ganitong hunger to share the word of God, di ba? Di ba po, pero sa ibang church, hindi talaga basta-basta pwedeng mag-share kung hindi ka talaga matagal na sa church, kung hindi ka na, parang hindi ka binibigyan ng authority or na parang meron pa nga sa church po namin, meron kaming mga ID. May ID pa yan na minister ka nitong church na to. Hindi ka pwedeng mag-share sa ibang tao kapag wala kang ganun. So, we are so blessed kasi malaya tayo mag-share. Di ba po, ng Word of God, ng salita ng Panginoon. So, be part of the vision of ACC. We must be multiply. We must produce 12 disciples and our disciple will produce. So, magkakaroon ng multiplication, magkakaroon ng church growth. So, ganun po yung mga nangyayari sa mga big church. Di ba po? Yung ibang mga church, yung mga big church, meron po sila tinatawag na G12. Meron po sila mga group of leaders na tinitrain nila pag Sunday or pag ibang other day. And then, yung mga 12 disciples nila, meron din kanya-kanyang mga disciples. So, dapat tayo din po, ganun din po yung gawin po natin. So, kaya po doon nabuo po yung vision of the Government 12, kaya G12, Government 12. So, dito po, next, pangalawa po, is the G12 model has always been in God's heart. So yung G12 po, ang model nito po is talagang, ito po yung puso ng ating Panginoon. Di ba po, nung napunta po ang ating Panginoon sa Kristo dito, di ba, nag-focus siya sa 12 disciples. So ito yung puso ng Diyos, ito yung puso ng ating Panginoon, na mag-multiply po ang di ba po, ang church, mag-multiply tayo. Di ba po, mag-fruitful tayo. Magbunga tayo. Hindi lang po, naka-standby lang tayo. Di ba po, kailangan nagbubunga po tayo. Meron tayong naipapakita sa ating Panginoon na, Lord, meron po akong disciples, meron po akong tinitrain. So dito po, makikita po natin, based sa pag-aaral po ni Cesar Castellanos, nag-base po siya sa creation ng Panginoon. So, di ba po yung time of creation ng Panginoon, yung our God, our eternal God, decided to establish time. Di ba po yung ating year, yung isang taon, meron pong ilan? 12 months, di ba? It's ordered and governed by 12 months. And then yung each day po natin, ano sabi? 300 days yun, days din. 12 months, o 365 days. So yung each day, di ba po, meron tayong 24 hours each day, di ba po? So ito po is governed by 2 periods of 12 hours. So ibig sabihin 12, di ba? 12 hours and then 12 months. So doon po nag-base ang ating Panginoon, di ba po? Ng creation, how to govern, di ba po? To expand the kingdom of God. And then pangalawa po, the model of 12 in Jesus ministry. Pero bakit nga po? Napapaisip po ba kayo na bakit hindi 11, bakit hindi 13, bakit hindi 14, 15? Napapaisip po ba tayo? Or why did Jesus not concentrate sa mga karamihan or sa crowded people? Why He focuses attention sa 12 disciples? Bakit kaya? What is the secret of 12? Sabi po din sa book, what is the secret of 12? Alam niyo po ba, nabanggit pa ni Pastor, di ba po, yung meaning ng 12? Ano po meaning ng 12? Ayan. Anong meaning po ng 12? Hala? Ano po yung pinag-aaralan natin ngayon? Ano po yung pinag-aaralan natin ngayon? Why Jesus not concentrate of the multitude? Why
his attention is nakapokus sa 12 disciple niya. What is the secret of 12? The answer is, Jesus' purpose was to establish the kingdom of God on earth. So number 12, di ba po sabi ni Pastor is? Kingdom of God or divine government. Government, kaya nga G12 government 12. Ibig sabihin po ng number 12 in biblical, it's government or divine government. Di ba po, naalala niyo po sa Old Testament? Di ba po? Para pamahalaan po yung buong Israel, the people of Israel. Di ba po? Para pamahalaan sila, pumili ang Panginoon ng 12 tribes. Di ba po? And then sa New Testament, di ba po, pumili po ang Diyos ng mga apostles to establish His church, the kingdom of God. So yun po, that's the reason why why Jesus chose 12. So, di ba, naka-base po siya sa Old Testament. Di ba po? Talagang nagkaroon ng fulfillment po sa promise ng Panginoon kay Abraham. Di ba po? Na magiging father of nation siya through the 12 tribes. Di ba po? And then, dito po sa 12 apostles po, na-fulfill po yung gusto ng Panginoon na expand yung kingdom of God, na-expand yung pag-share. Di ba? Si Apostle Paul, talagang nag-share siya sa iba-ibang lugar, iba-ibang bansa. So tayo din po, we must be part of it. Di ba po, maging part po tayo nun, na ma-establish po natin yung church ng Panginoon, ma-expand natin yung church, hindi lang dito sa Mandaluyong, kundi sa iba-ibang bansa. Amen? Amen. Be a part of ACC Vision. Pangatlo po, the number 12 in the world, or the formation of Israel. So let's see in Genesis chapter 49, verse 28. Genesis chapter 49, verse 28. Meron na po? Sige po, pakibasa po yung una nakakita. Para hindi na po tayo mag-intayan. Genesis chapter 49, verse 20. Sila ang 12 anak ni Jacob na pinagalingan ng mga lahi ng Israel. At iyan ang maging pabilin Jacob sa bawat isa. Amen. So God chose the 12, diba po, the 12 tribe of Israel, 12 anak ni Israel or ni Jacob, para, diba po, ma-fulfill yung promise ng Panginoon, ng Diyos kay Abraham. So God revealed Himself to Moses as the God of Abraham. Diba? Kinakanta natin, the God of Isaac, the God of Jacob. Diba po? So Abraham represent a man of faith. Diba po? And then Isaac, a man of sacrifice. And then, dito po makikita natin, Jacob, a man of government. So yun po yung one of the meaning of the name of Jacob, a man of government. So sa kanya po nagmula yung 12 tribes. Sa lahi po ni Jacob. Diba po? So Israel was governed by 12 tribes. So napamahalaan po ang Israel ng 12 tribes. So kung tutusin talaga, hindi po kaya lang. Di ba po, hindi po kaya ni Moses nang mag-isa yun. So pumili siya ng 12. Di ba po, na leader na pwedeng mamuno. So kapag may problem ko na rin di ba po, nung leader na to, so meron siyang tinatawag na leader. O ikaw, ganito, di ba po? Hindi niya na, parang yung mga malalaking problema, yun yung kinukuha ni, or sinusolusyonan ni Moses. And then yung mga maliliit, yun po yung mga leaders, di ba po? So yun po, pangalawa po, Jesus' example. So let's see on Luke chapter 6, verse 12 to 13. Luke chapter 6, verse 12 to 13. Luke chapter 6, verse 12 to 13. Nang panahon iyon, pumunta sa Jesus sa mundo at magdamag siyang nanalangin ko. Tinawag siya ng mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila. At tinawag niya mga apostol. Ayan. So, wait mo po. Chapter.
Ayan po, di po, nakita po natin ang Panginoon kung paano siya pumili ng kanyang 12 disciples. Di ba po? Kung umakyat po siya sa bundok, magdamag daw po siya, nanalangin. And then after his prayer, magdamag siyang nanalangin, ba po kinaumagahan, tinawag niya yung kanyang mga alagad. So, pumili ang Panginoon ng 12 disciples. So, sa pagpili po talaga ng mga disciples is hindi talaga basta-basta pag nakita mo, ay maganda, gwapo, ito na yun. Di ba po, ay may talent siya, ito na yun. Nakikita mo nagigitara lang, ay ito na, may talent na, siya na yung disciple ko. Di ba po, hindi. Kailangan talaga bigyan po natin ng spend time tayo ng panalangin. Like Jesus. Di ba po, kaya di ba, naging matagumpay yung ministry ng ating Panginoon. Talagang, bago siya mag-start ng ministry, bago siya pumili ng disciples, is nanalangin muna ang Panginoon. So, ganun din po sa atin, sa buhay natin, bilang future leader, or bilang mga leader, bago po tayo pumili ng mga disciples natin, kailangan meron po tayo panalangin. Meron tayo, nag-i-invest muna tayo ng prayer. Kasi, di ba po, baka hindi naman po, meron tayong piniling tao, pero baka hindi naman po yun para sa atin, yung tao yun. So, napaka-importante is, meron tayo, guidance po tayo ng Holy Spirit. Guidance po tayo ng Panginoon. So that, once we choose somebody, or our future disciple, talagang makikitaan natin na mag-work yung ministry natin, mag-grow yung ministry natin. Kapag pinili natin yung yung totoong magiging disciple natin. Di ba po? So, napaka-importante po yun na meron tayong prayer. And then, di ba po, ang ating Panginoon, nag-invest po siya ng time niya to form His 12 disciple. So, hindi siya masyado nag-focus sa mga crowd. Di ba po? The more na maraming tao, the more na parang sobrang ingay, hindi ka makapokus sa teaching, di ba? Hindi ka makapokus sa pagtuturo mo, di ba po? Sa mga bata, sobrang ingay, ang gugulo nila, di ba? Pero mahal na mahal pa rin natin yung ministry natin, yung children ministry natin. Pero, aside from our children ministry, dapat meron tayong disciple. Di ba po, na nakaka-focus po tayo, mas i-spend natin yung time natin sa kanila, to train them, para magkaroon din sila ng future disciple. Di ba po? So, yung Jesus focused in forming them because His goal was to reproduce His character in them. So, nag-focus ang ating Panginoon, si Jesus Christ, sa 12 disciples niya. Kasi gusto niya, His goal was to ma-reproduce yung character niya sa kanyang mga disciples. So gusto niya, kung ano po yung ginagawa niya, kung ano yung goal niya, kung ano yung vision ng ating Panginoon, is maging vision din ng kanyang mga disciple. Kaya nag-focus po siya. So the more nagiging close po tayo, the more na nagkakaroon tayo ng intimate, ng relationship, ng malalim na relasyon sa ating mga disciple, the more na parang na-impart natin yung character natin sa kanya, di ba? So kung ikaw, meron kang ganitong heart, meron kang ganitong hunger to share the Word of God, surely, yung magiging disciple mo, kung nakapokus kayo sa kanya to train them, talagang magkakaroon din sila ng hunger. Kung ikaw, bilang leader, talagang meron kang hunger to pray, surely your disciple will magkakaroon ng hunger to pray. So, sabi nga, tayong mga leader, kailangan natin i-check yung sarili natin. Di ba po? Kung nakikita natin yung disciple natin, ganito na, wala na siyang time to pray, or wala na siyang time to read the Bible, possibility merong problem po sa ating mga leader. So every time na may nakikita po tayong situations, ang situation po sa ating disciples or sa mga nasasakupan po natin, we must check ourselves. So kung tayo ay mga leader, di ba po mga leader na hunger sa salita ng Panginoon to share the Word of God, hunger in prayer, surely our disciples magiging katulad natin. That's the purpose of Jesus. Why He focused His 12 disciples. Gusto niya, di ba po, yung character niya is ma-reproduce sa kanyang mga disciple. So tayo, kapag tayo mag-build po tayo or magkakaroon tayo ng disciples, kailangan i-impart po natin kung ano yung character na meron tayo, kung ano yung character na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? So, dito po makikita natin, di ba po, Jesus broke with tradition. Di ba po, hindi po siya kumuha ng mga 12 disciples niya, ng mga college graduate, di ba po, mga BS Theology graduate. Hindi po, di ba po? Ano yung mga pinili ng Panginoon? Yung mga nakikita niya lang sa street, mangingisda. Simpleng mamamayan lang. Simpleng mamamayan lang. Ang pinili ng Panginoon, hindi mga professional. Di ba po? Kasi nga naman, kung professional,
maraming katuwiran. Marami silang mga pwedeng isumbat sa Panginoon, kay Jesus Christ. Ikaw, isa ka lang ganito, pero kami, di ba, may pinag-aralan kami. Pero ang pinili ng Panginoon is yung mga tao, di ba po, yung mga simple lang, hindi yung mga nakapagtapos. Di ba po? So, wag po tayong panghinaan ng loob. Di ba po, parang, ayoko mag-share kasi, naku, ito, teacher ito, baka nakakaya mag-share sa kanya. Di ba po yun? Kaya nakaka-bless yung mga estudyante na meron silang heart to share the word of God sa kanilang mga teacher. Di ba po? Pinili ka ng Panginoon, huwag kang matakot na i-share ang salita ng Panginoon. Kahit nung time ni Jesus Christ, pinili niya mga mangingisda, yung mga nakikita niya sa street, yung mga 12 disciple niya, hindi talaga naman tapos ng, di ba po, ng college or ng bachelor. Di ba po sila mga ordinaryong tao din. So tayo, din pinili ng Panginoon as ordinary people para ipangaral ang salita ng Panginoon to expand the kingdom of God. Amen? So wag po tayong kabahan. Ang Holy Spirit ang magsasalita para sa atin. Amen? Amen. So kung sinabi ng Panginoon, umarap ka dito sa ganito, sige, magkaroon tayo ng boldness. Sasamahan tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Holy Spirit to share the Word of God. Kahit sino pwede gamitin ng Panginoon. Kahit bulag man yan or kahit sino. Di ba po, kung meron tayong willingness na magpagamit sa Panginoon. God is always looking in our heart. Tinitingnan ng Panginoon lagi yung puso natin kung meron tayong willingness. Like what I said before, di ba po? Kukunti lang po yung nag-commit ng 2 hours intercessor. Di ba po? Sa totoo lang, di ba po? Ano ba yun? Sa totoo lang po, kung yung ibang mga leaders, di ba po, talagang sobrang busy sila, may work sila, di ba po? Pero nag-commit pa rin sila ng 2 hours prayer. So hindi tinitingnan ng Panginoon kung magagawa mo yung 2 hours na prayer na yun. Ang tinitingnan ng Panginoon is yung puso mo. Kung ano yung willingness mo sa harapan ng Panginoon. So wag po kayong, sabi ko, wala na akong time. Maghapon na po sa school, gabi na ako makakauwi. Diba, huwag po natin isipin yon. Ang isipin po natin kung ano yung magagawa natin para sa Panginoon. So, kailangan meron tayong boldness. Diba po, kaya po kayo mag-join kayo sa 2 hours prayer. Hindi po yun mahirap. Like Elder said, diba po, maging faithful tayo sa 10%, not only in the money, but in time. So, think the 10% of 24 hours. 2 hours is kulang pa nga sa 10% ng 24 hours. Pero yun lang yung inihingi sa atin, pero ang hirap pa sa atin mag-decide. Di ba po? So napaka-importante, God is longing, hinihintay ng Panginoon yung decision natin. Yung first step natin. Every time sa buhay natin, yung first step is galing sa atin. So God is looking our decision. God is looking in our heart. Kung mag-step forward po ba tayo. So once na nag-step forward tayo, di ba po, kung nag-step forward tayo, and then the next step, ang Lord na ang mag-guide sa atin. So napaka-importante yung decision natin sa harapan ng Panginoon. Amen? So wag po kayong, kaya po natin, God will help us na ma-fulfill natin yung 2 hours prayer natin. Di ba po, siguro naman po, hindi po yun mahirap para sa atin. Di ba, meron tayong prayer meeting, may 1 hour prayer na tayo. Di ba po, and then yung 1 hour na yun, pwede po sa gawin nyo sa bahay. Maraming mga paraan na pwede natin gawin. Di ba po, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayan, di ba po? So, sorry. Di ba po, yung 3.5 years ng ating Panginoon, talagang nag-focus siya, nagtrabaho siya, para ma-mold niya yung character ng kanyang mga disciples. Di ba po, talagang focus siya. So, ganoon din po tayo, pili po tayo ng mga future leader po natin na pwedeng makatulong sa atin. So, di ba po, yung mga ibang leaders siya, meron na maraming disciple, kasi yung mga disciple nila, nagdadala ng mga disciples or nag-i-invite sila ng mga unbelievers or nagdadala sila dito. So kung hindi nyo kayang mag-share, pwede kayong mag-invite sa kanila and then your leader will handle it. Diba mo? Yung ibang mga disciples ng leader nyo na meron ka kaya mag-share, sila yung pwedeng mag-handle. So huwag po kayong matakot. Just invite them. Pumunta po kayo dito. Diba po? So kung nauutal ka magsalita, sabihin mo sa leader mo, hindi ko po kayang
Imposibleng hindi natin kaya magsalita kung wala ang guidance ng Holy Spirit. Di ba po? So every time na gumagawa po tayo, napaka-importante is, di ba po, humihingi tayo ng guidance sa Panginoon. Like Jesus did, di ba po, nanalangin siya magdamag bago siya pumili ng disciples. So ganun din po, bago tayo mag-share, bago tayo pumili ng disciples natin, we must pray to God. And God will guide us. Amen? Amen. And then next, in administration. Let's see in 1 Kings chapter 4, verse 7. Verse 7, meron din 12 gobernador si Solomon sa mga distrito ng buong Israel. Sila ang nagbibigay ng pagkain sa hari at sa sambahayan niya. Bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng pagkain sa isang buwan bawat taon. Amen. See, the king. Also the king, King Solomon, di ba, nung paghahari niya, pumili siya din ng 12 governors. Di ba po, kung tutusin talaga, kahit hindi mo kaya ni King Solomon na paghaharian yung Israel, yung buong Israel, kung wala yung 12 governors siya. So, even the king, si King Solomon, pumili siya ng 12 governors or 12, unong lalawigan. Meron tayo din ba mga governors dito sa atin? So, pumili siya para i-manage yung kaharian niya, di ba, yung paghahari niya, di ba po, and para i-provide yung mga pangangailangan dun sa kanyang kaharian. So, ganun din. Di ba po, ang ating senior pastor, hindi niya kaya mag-isa. Kailangan niya ng tulong ng bawat isa. Magiging part po tayo ng revival ng ACC kung tayo magtutulungan. Kung mayroon tayong unity. And kung tayo ay kaisa sa vision ng ating senior pastor. Amen? So, sabi nga, one spirit, one mind. Di ba po? One message. Di ba? One color. Di ba po? Ano ba? One body. Di ba po? So kung mahal natin talaga ang ating senior pastor, talagang magiging kaisa natin ang ating senior pastor sa kanyang vision. Sa kanyang mission for the kingdom of God. Amen. So kung sinabi ng ating pastor, every Saturday, labas kayo. Okay. Di ba po? Dapat meron tayong excitement. Di ba po, excitement na mag-share ng Word of God. Kung talagang mahal natin ang ating senior pastor, talagang umaga pa lang, gising tayo. Ay, sorry Lord. Di ba, umaga pa lang, excited na tayo. Or tanghali pa lang, excited na tayo. Di ba po, gagawin at susundin natin kung ano yung sinasabi ng ating senior pastor. O pag sinabi ng senior pastor natin, punta kayo sa ministry nyo, let's obey. Di ba po? Let's obey. Di ba po? And then next is to restore and reconcile. To restore and reconcile. Let's read 1 Kings chapter 18, 31 to 32. Chapter 18. (18) 31 to 32. Nakita niyo na po? Pwede pong pakibasa po na Verse 31 to 32. Kumuha siya ng 12 bato na sumisimbolo ng 12 lahi ng mga anak ni Jacob. Ang tao na pinangalanan ng Panginoon na Israel. Ginawa niya altar ang mga bato para sa Panginoon at ginawa ng kanal ang paligid ng altar. Ang kanal ay kayang palagyan ng 3 galong butil. Amen. Amen. Malachi chapter 4 verse 5 to 6. Malachi chapter 4 verse 5 to 6. Pinaka-last na book ng Old Testament po. Verse 5 to 6. Makinig kayo, bago dumating na nakakapangilabot na araw ng aking pagpaparusa, isusubo ko sa inyo si Propeta Elias. Ibabalik niya ang magandang relasyon ng mga magulang at mga anak, upang pagdating ko ay hindi ko na isusumpa ang inyong bayan. Amen. So dito po, kung babasahin po natin itong First King, di ba po? Dito po makikita po nung days of, nung time ni Elijah po, talagang yung mga tao parang binigay nila yung sarili nila sa pagsamba sa idolatry. Diba? Then separate sila sa Panginoon. Diba po? And then yung altar, diba po yung altar ng ating Panginoon is na-destroy, nasira na ng time ni Elijah. Kaya ang ginawa ni Elijah, diba, para i-restore yung altar of God, is pumili siya ng 12 stone. Ayan, napakita ng 12. 12 bato. Diba po?
Bumili siya ng 12 bato, nakatumbas daw po ng 12. Nalipi ni Jacob, o 12 tribes. And then ang batong, yung mga bato na yun yung ginawa niyang altar para kay Yahweh. So sa ginawa niyo na yun, di ba po, sa pagpili ni Elijah ng 12 stone to restore the altar of God, ang result po is, yung mga tao is, bumalik sa Panginoon. Di ba po, they recognize God. Amen? So ganun yung life or nung times po ni Elijah, talagang they forgot God. Nung time din ni Samuel, di ba? They forgot God. Pero, di ba po, bilang isang propeta, bilang isang leader, dapat meron tayong sensitive saan po? Sa voice of the Holy Spirit. Sa mensahe ng Panginoon sa atin. And then, ang ginawa ni Elijah to restore, di ba, the altar of God. Di ba po, para ma-recognize, di ba po, para ma-recognize sa mga tao na buhay ang Panginoon, na ma-recognize nila na meron silang Diyos sa buhay nila. So, we choose the 12 stone. So, dito po sa Malakay, kung babasahin natin, di ba po, nabanggit niya si Elijah. So, ito pong Malakay, itinuturo niya po yung Elijah's prophetic anointing is reconciliations. Di ba po yung reconciliations? Or pagbabalik, di ba po ibinabalik, di ba po yung dating homes or yung altar ng Panginoon, the altar of God. Amen. So sa buhay din po natin, di ba po, kung nakikita natin, so ito yung pagkakataon natin, nakikita po natin yung society natin, yung paligid natin, merong mga church na talagang nagkakaroon ng division, kahit sa church po namin, talagang nagkaroon na ng division. So nakakalungkot isipin na merong mga ganong churches na nangyayari. So dapat tayo, mag-isig na po tayo sa mga ganong situation ng ating church. Di ba po, nung nalaman ko na yun, pero wala naman po akong heart na bumalik na doon kasi dito ako tinawag ng Panginoon. Kahit na yun yung nagsimula ako doon sa church na yun, sabi ko nga sa mama ko, kung may tinanggal ang Panginoon na ibang tao, meron ibabalik ang Panginoon na mas higit pa, na mas marami. So, sabi ko, magsimula po kayo doon, kasi karamihan po doon sa natira sa church namin is puro mga kabataan po. So, sabi ko sa kanila, yung mga nanay nila lumipat doon sa iba, pero yung mga kabataan, nag-stand po sila. So, kahit sila mga kabataan lang, so sabi ko sa kanila, diyan po kayo magsimula, i-train niyo po sila. Kasi dito sa church namin, puro mga kabataan talaga ang member, di ba? Puro mga kabataan talaga yung mga kumahayo, meron silang hunger. So, the reason why nagkaroon ng ganitong situation yung church natin kasi God will use this generation. Yung generation yung mga kabataan nyo. So, ito yung pagkakataon. Kaya, i-enjoy nyo yung life nyo, yung single life nyo sa Panginoon. Di ba po? The more na single kayo, di ba? The more na, yung parang wala kayong ibang iniisip. Kasi pag may boyfriend ka, diba? Pag nag-away kayo ng boyfriend mo, tatama rin ka mag-ministry, di ba? Pero pag single ka, di ba, Ken? Excited kang mag-share. Diba? Excited kang mag-share sa mga ministry mo, sa mga diba po? Bakit puro mga kabataan dito sa ACC? Kasi kayo yung mga kabataan na gagamitin ng Panginoon. Para ma-expand ang kingdom ng Panginoon, para magkaroon ng revival ang ACC. So, i-enjoy nyo po yung pagiging single nyo, yung pag-ipod nyo sa Panginoon. Diba, Arvin? I-enjoy nyo po yung paglilingkod nyo sa Panginoon. And I know God will give the desire of your heart. In the right time. Diba? In the right time. So kapag nakita ng Panginoon, ay si Ken, ay si Arvin, ganito, talagang ine-enjoy niya yung paglilingkod niya sa akin, talagang hindi siya, di ba? Hindi siya nawawala yung focus niya sa akin, talagang ibibigay ng Panginoon kung ano yung desire ng puso niya. So i-enjoy niyo yung paglilingkod niya sa Panginoon, bilang mga kabataan pa kayo, bilang wala pa kayong minamahal sa buhay niyo, di ba po? I-enjoy niyo yung paglilingkod niya sa Panginoon. Pag-alawin natin yung puso natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi pag meron ka ng may anak ka na, di ba po, ang hirap na. Kaya ginagawa ko minsan, dinadala ko sa ministry ko yung 2 kong anak. Di ba po, ang hirap na pag meron ka ng dala-dala. Pero ngayon, ginagamit ng Panginoon bilang mga kabataan. So, ito na yung
chance nyo, ito yung magandang pagkakataon na i-share nyo or ibahagi nyo yung salita ng Panginoon. Ano na ba ako? Sobra na po ba sa oras? Ayan, so yun po. Sorry po. So yun, maybe kasi hindi pa po tapos, medyo mahaba po yung chapter 2. So yun po, di ba po, dun sa time ni Elijah, nagkaroon po ng restoration. Di ba, pumili siya ng 12 stone to restore the altar of God. As a result, yung lahat ng mga tao ni-recognize nila ang Panginoon. Nagbalik loob sila sa Panginoon. That's yun yung pinaka-highlight po kung bakit God choose the 12. Di ba po, like Jesus, na ginawa niya, di ba po, pumili siya ng 12 disciples. So, para pamahalaan din yung mga Israel sa Old Testament, pumili ng 12 tribes o 12 leaders para pamahalaan yung buong Israel. So tayo po, di ba po, magkaroon na tayo ng desisyon ng Lord, magkakaroon na po ako ng disciples. Diba po, paano magkakaroon dito ng revival kung tayo hindi tayo kikilos? Diba, kung hindi po tayo mag-share ng salita ng Panginoon, kung hindi tayo mag-train ng ibang tao. The purpose of this vision is to train other disciples, and our disciple will train other disciples. So magkakaroon ng multiplication, magkakaroon ng growth ang church, magkakaroon ng revival ang church. So be a part of ACC Vision. Amen? So we must share the Word of God. Boldly share the Word of God. And the Holy Spirit will lead us. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Enjoy nyo mga kabataan yung paglilingkod nyo sa Panginoon. Magkaroon, talagang gawin nyo yung time nyo. Kasi pag meron na kayong asawa, di ba po, parang nagkakaroon na kayo ng, ay, hindi ko na nagagawa yung mga ganitong bagay. Pero kayo, mga kabataan, mga bata pa kayo, nagagawa nyo pa yung mas best para sa Panginoon. So gawin nyo na yung best nyo para sa Panginoon. Amen? We must be fruitful. Kailangan mag-invest tayo ng panalangin natin. Kailangan mag-disciples tayo. Mag-train tayo para magkaroon ng revival sa ACC. Amen? Amen. So hanggang doon na lang po. Siguro ipagpapatuloy ko sa pag binigyan po ulit ako ng pagkakataon ng pastor po. So yun po, tayo po ay manalangin.